Isang maling headline ang nagsabing sinunog ng mga residenteng Hudyo ang 12-dosenang tupa ng mga Palestino sa umano'y pag-atake ng mga settler. At agad na kumalat ang galit ng mga tao. Lumipas ang oras, nilinaw ng pulisya ang kwento, pero sa oras na yon, nakatatak na sa isip ng tao ang istorya. Paano nga ba ganito kabilis kumalat ang impormasyon bago pa man makahabol ang katotohanan? Itatama natin ang kwento dito sa Judaication. Welcome back sa Judaication dito sa JNS TV. Ako si Josh Hastin, correspondent ng JNS News. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano nagaganap ang demonization ng mga Hudyo na naninirahan sa Judea at Samaria. Gusto kong ipaliwanag. Noong Martes, may natanggap akong notification sa phone ko mula sa isang news source. 12-dosenang tupa ang namatay sa sunog dahil sa umano'y pag-atake ng mga settlers sa West Bank. Ngayon, iyan ang notification sa telepono. Pag-clinic mo ang link, pareho lang ang headline at may dagdag na iniimbestigahan ng pulisya kung electrical fault ang dahilan. Wala sa notification blast ang posibleng electrical fault. Ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka kinapos sa characters kaya di na isama yung tungkol sa electrical fault. Bigyan natin ng benefit of the doubt ang paggamit ng suspected attack. Ngayon, dumako na tayo sa mismong artikulo. 12-dosenang tupa ang nasunog at namatay sa isang arson attack sa gabi na isinagawa ng mga ekstremistang Israeli settler sa timog bahagi ng West Bank. Ayon sa mga ulat ng Palestinian media. Hindi nito tinawag na pinaghihinala ang pag-atake. Inilahad lang nitong totoo ang ulat ng tinatawag na medyang Palestino. At least inamin nito na hindi ito mula sa medyang Israeli na maaring mapapaisip sa iba pero gayunpaman ang medyang Palestino pa rin ang kinukunan ng pahayag. Pero ang karaniwang tao ba na naghahanap ng balita ay naglalaan ng oras para magtanong, teka, baka nga nangyari ito o baka hindi? Hula ko, karamihan sa mga taong naglaan ng oras para i-click ang artikulo ay naniniwala na ito talaga ang nangyari. Mga Hudyo ang pumatay sa mga tupa na pag-ari ng mga Arabo. Sinunog nila ang mga ito ng buhay. Ayon sa artikulo, papunta na ang Israeli Security Forces sa Asamu malapit sa Hebron para imbestigahan. Makikita sa maselang video pagkatapos ng insidente ang mga sunog na bangkay ng mga hayop. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sinabi ng artikulo na dumating ang mga investigador mula sa istasyon ng pulisya ng Hebron at sinimulan ang investigation sa insidente. Ayon pa sa pulisya, inaalam ng mga opisyal kung arson or electrical short circuit ang sanhi ng sunog. May nakakaalam na ba kung ano talaga ang nangyari sa ngayon? Siyempre hindi. Pero mas madali talagang sisihin ang mga settler mula pa sa simula, mula sa abiso at mula sa unang talata ng artikulo. Masakit at malungkot ang realidad na yan. Kaya nangyayari ang demonization. Napakadaling ipaliwanag base lang sa isang random na headline, isang artikulo, isang random na araw ngayong linggo. Ano nga ba ang nangyari sa insidente ng patay na tupa? Maya-maya nag-update ang source ng balita. Sinabi ng pulisya, kalaunan, na ang sunog ay dulot ng electrical faults. At pagkatapos nagpadala ng bagong abiso para linawin kung ano talaga ang nangyari. Pero kung ako ang tatanungin mo, nagawa na ang pinsala, naganap na ang paninira. Narito ang sinabi ng pulisya ng Israel, update, sunog sa kamalig sa Samu. Kanina lang ngayong araw, sinuri ng mga investigador mula sa Judea at Samaria Forensics Unit at mga investigador ng sunog kasama ang mga rescue services ang lugar ng insidente. Lumabas sa investigasyon na ang sunog ay sanhi ng depektibong kuryente na nagsimula sa mga telang tumatakip sa kamalig kaya nasunog ang mga hayop. Sa kasamaang palad, nagresulta ang sunog sa pagkamatay ng mga hayop na ito. Batay sa investigasyon, lumalabas sa pagsusuri na hindi ito isang krimen o gawaing may motibong makabayan. Hindi mga Hudyo ang pumatay sa mga tupa ng Arabo. Fake news ang sinabi ng PA ukol dito. Nakakalungkot ang media, isang Israeli na media outlet sa pagkakataong ito ay pinalaganap ito at nagkaroon tayo ng paninira. Ito ay irresponsableng pagulat. Masama na kapag binabatikos ng international na media ang mga residente ng Judea at Samaria. Mas masakit pa kapag ang local na media ay gumagawa rin ng pareho. Ngayon alam mo na kung paano ginagawa ang kampanyang paninira. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula April 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Magparehistro ngayon sa jnssummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV. Iyon ay JNSTV, isang salita, para makakuha ng 20% na diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong magkita tayo sa Jerusalem. Dumako naman tayo, narito ang magagandang balita ngayong linggo.
ang population ng mga Hudyo sa Judea at Samaria ay lumago noong 2025 ng doble ang bilis kumpara sa kabuuang populasyon ng Israel, ayon sa ulat na inihanda ng dating mambabatas na si Jacob Katz-Quetzala at unang ibinahagi sa JNS nitong nakaraang Biyernes. Noong Enero 1, 2026 may 541,085 na mga Hudyo ang naninirahan sa Judea at Samaria at sa Jordan Valley na bumubuo ng humigit kumulang 5.2% ng kabuuang populasyon ng Estadong Hudyo ayon sa tinatawag na West Bank Jewish Population Stats Report. Ang population ay lumago ng 2.2% noong nakaraang taon, eksaktong doble ng 1.1% na rate ng paglago ng kabuuang populasyon ng bansa. Ang bilang na iyan na kinuha mula sa mga estadistika ng Interior Ministry ay hindi kasama ang humigit kumulang 340,000 na mga Hudyo na naninirahan sa silangang mga distrito ng Jerusalem na syempre ay inaangkin ng PA kahit na ito ay bahagi ng kabisera ng Israel. Kaya ito ay napakagandang balita. Ang population ng mga Hudyo sa Judea at Samaria ay lumalago. Magpatuloy tayo, isang Arabeng PA na nahatulan sa terorismo at pinalaya papuntang Gaza Strip noong 2011 sa pagpapalitan ng bilanggo kay Gilad Shalit. Ayon sa mga kaso noong Martes, naaresto siya noong nakaraang linggo sa isang mall sa sentro ng Kfar Saba, Israel. Hindi malinaw kung kailan pumasok si Mohammed Abu Ataya, nahatulan sa tangkang pagpatay, pagtatanim ng pampasabog, pagpupuslit ng armas at pagiging miyembro ng teroristang grupo sa Israel mula Gaza. Ayon sa Channel 14 ng Israel, muling naaresto si Abu Ataya matapos maghinala ang isang security guard nang paulit-ulit niyang subukang pumasok sa G-Mall ng Kfar Saba, kabilang na ang paggamit ng peking Israeli ID. Tinawag ang pulisya at naaresto ang suspect matapos ang isang maikling habulan. Sinabi ng Superintendent ng Pulisya ng Israel mula sa Kfar Saba sa Hebrew language outlet na Channel 14 mula sa aming pananaw, isa siyang terorista sa lahat ng aspeto at may naiwasa ang pag-atake dito. Noong Martes, kinasuhan ang mga hinihinalang terorista at isang residente ng Kfar Saba sa nasa edad 50 na umano'y naghatid sa kanya sa mall. Ayon sa pulisya, matapos ang investigation, mabibigat na kaso ang isinampa sa mga sospek at hiniling na palawigin ang kanilang pagkakakulong hanggang matapos ang legal na proseso. Magpapakita ang pulisya ng Israel ng zero tolerance sa mga lalabag sa batas at magdudulot ng panganib sa seguridad, lalo na ngayong panahon ng digmaan. Patuloy silang kikilos laban sa mga paglabag, kaugnay ng pagdadala, pagtatago, at pag-eempleyo ng mga infiltrator ayon sa pahayag ng pulisya. Noong Disyembre 29 hinikayat ni Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi ng Israel, ang mas mahigpit na aksyon laban sa mga Israeli na iligal na kumukuha ng mga Palestinian na manggagawa. Nagsalita si Smotrich 3 araw matapos pumatay ang teroristang mula PA ng 2 sibilyang Israeli at manakit ng 2 pa sa sunod-sunod na pag-atake sa paligid ng Beit Shan. Huwag kumuha ng ilegal na residente bilang manggagawa, anya ito ay pagpatay sa mga Hudyo. Ano ang nangyari? Isang hinatulang terorista na may peking ID, pinalaya sa palitan ng bilanggo, ay illegal na nasa Israel at nagtangkang pumasok sa mall. Ayon sa ulat, hindi eksaktong sinabi kung ano ang mga intensyon niya, pero gaya ng sinabi ng pulisya, mula sa pananaw namin, isa siyang terorista sa lahat ng aspeto at may naiwasang pag-atake dito. At iyan ang pananaw na dapat nating taglayin, mga kababayan. Noong nakaraang linggo, nagpakita kami ng video ng mga Arabeng PA na tumatawid ng security barrier papuntang pre-1967 Israel. Trabaho ba talaga ang hanap nila o may balak pumatay? Sino ang handang isugal ang kanilang pamilya at magkunwaring trabaho ang rason? Gaya ng sabi ko, ang illegal na pagpasok para magtrabaho ay nauuwi sa terorismo. Yan ang pananaw na dapat natin taglayin. Magaling ang ginagawa ng mga puwersa ng seguridad, pero sa aspeto ng mentalidad, kailangan nating maunawaan na ang bakod ng seguridad ay hindi talaga nakakapigil sa masasamang tao. Hindi nito sila napipigilan makapasok. Bigo ang mga bakod at pader noong October 7 at kung aasa tayo rito, huwag naman sana baka mabigo rin tayo sa ibang bahagi ng bansa. Sa pagpapatuloy, kung gusto ninyong maintindihan kung sino ang ilan sa ating mga kapitbahay, pakinggan ninyong mabuti ang susunod na ulat. Ito ay pinagsamang pahayag mula sa tagapagsalita ng pulisya ng Israel at ng IDF. Sa dalawang operation sa Jericho, inaresto ng seguridad ang isang ISIS terrorist cell na hinihinalang nagpaplano ng pag-atake. Naalala mo ba ng sinasabi ng mga tutol sa Israel na walang terorista sa Judea at Samaria? Karaniwan nilang pinag-uusapan ang Hamas at sinasabi nilang wala ang Hamas sa labas ng Gaza.
O yung mga parehong galit din ang nagsasabing walang ISIS. Naalala mo pa ba sila? Yung nagsusunog ng tao ng buhay at nilulunod sa mga kulungan ng mga Yazidi. Sa kasamaang palad, nandyan pa rin sila. Sa ilalim ng pamumuno ng Israel Security Agency, ang mga undercover na pulis sa hangganan mula sa unit ng Jerusalem at mga puwersa ng IDF ay kumilos nitong mga nakaraang linggo upang mahuli ang isang teroristang grupo na konektado sa organisasyong terorista na ISIS. Yung mga suspect ay nagpaplano ng mga aktibidad ng terorismo at sinasabing nagbabalak silang magsagawa ng isang malakihang pag-atake. Noong isang linggo, inaresto ng batalyon ng mga leon ng Lambak ng Jordan ang 3 miyembro ng grupo sa Jericho na nasa Lambak ng Jordan. Kasunod ito ng operation kung saan ang undercover na opisyal ng Jerusalem Border Police base sa intelihensya ng Shin Bet ay nagsagawa ng operation sa Jericho at inaresto ang isa pang miyembro ng grupo. Inilipat ang mga naarestong suspect sa Shin Bet para sa investigation. Ipagpapatuloy ng puwersa ng seguridad ang mga depensibo at opensibong operasyon para mapanatili ang seguridad ng mga residente ng Israel. Iyan ang sinabi sa pahayag. Ang Hamas, ISIS, mga grupo ng PA, mga kababayan, ito ay mga aktibong teroristang organisasyon na kumikilos sa ating paligid. Salamat sa Diyos at napigilan agad ang ISIS na pag-atake. Heto na rin ang detalye ng isa pang anti-terror operation ayon sa tagapagsalita ng pulisya. Nagsagawa ng raid sa nayon ng Azun ang Border Police, pulisya ng Judea at Samaria at mga sundalo ng IDF bilang bahagi ng malawakang anti-terror operasyon. Kilala ko na ang nayon ng Azun sa Samaria, may pamilya ako ron. Mga kababayan, masama talaga ang lugar na yon. Pugad ito ng terorismo at teroristang aktibidad. Matagal na nilang inaatake sa mga kalsada ang mga Hodyo mula sa nayong iyon. Nagpatayo na ang Israel ng bakod nitong mga taon para iwasan ang paglapit ng mga tao sa Ruta 55 na siyang pangunahing silangan kanlurang daanan doon. Pero mukhang kulang pa rin yon. Kaya matapos ang kamakailang pagtaas ng mga insidente ng paghahagis ng bato na nagmula sa nayon ng Azun kung saan nasugatan ang mga sibilyang Israeli na dumadaan sa kalsada, napagpasyahan na magsagawa ng isang nakatutok na operation ng pagpapatupad sa nayon. Sa operasyon, 11 ang inaresto o dinetene para imbestigahan kaugnay ng iba't ibang paglabag. Inilipat sila para sa karagdagang investigasyon sa Central Border Police Major Crimes Unit at sa Judea at Samaria Border Police Investigations Unit. Inasikaso rin ng pulisya sa mga pangunahing lumalabag sa trapiko at sa malalaking kaso ng pagnanakaw ng sasakyan. Sabi ng pulisya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang pamamahala sa lugar. Patuloy na kikilos ng mabilis at matatag ang seguridad para protektahan ang mga motorista at palakasin ang kaayusan at pamamahala sa rehiyon. Muling nagtangkang pumatay ng mga Hudyo sa kalsada ang isang masamang baryo sa pamamagitan ng paghagis ng bato, kaya mahigpit na kumikilos ang ating seguridad. Ito ay positibong pag-unlad. Inihayag ni kalihim ng pananalapi Bezalel Smotrich na layunin niyang buwagin ang Oslo Accords sa susunod na termino ng pamahalaan na anyay magre-resulta sa pagbuwag ng Palestinian Authority. Sa isang komperensya ngayong linggo, sinabi ni Smotrich, "Ipinapahayag ko ngayon sa inyo ang isa sa aming mga layunin para sa susunod na termino, ang pagwasak sa ideya ng isang estadong teroristang Arabo, ang pagkansela sa isinumpang Oslo Accords at ang pagtahak sa landas ng soberanya." Iminungkahi ni Smotrich ang pagbuwag sa PA at pagtatatag ng bagong administrasyong militar para pamahalaan ang lugar na layuning ganap na ipatupad ang soberanya ng Israel sa rehayon. Ngayon mga kababayan, ilang mga Hudyo na ba ang napatay dahil sa Oslo Accords? Ang tinutukoy ko ay bago pa ang Oktubre 7 mula 1992 hanggang sabihin na nating 2023. Pinag-uusapan natin dito ay mga 1,500 siguro o baka 2,000 at bakit? Nagpasya ang Israel na isuko ang ilang teritoryo sa mga kaaway kapalit ng huwad na pangakong kapayapaan. Naalala mo ba lahat ng pambobomba sa mga bus, mga cafe at mga pizza parlor na sumabog? Lahat yan ay resulta ng maling mentalidad ng Oslo. Ang mentalidad na yan ay nagsimula sa Oslo hanggang sa pagpapaalis ng lahat ng buhay Hudyo sa Gaza noong 2005 na nauwi sa ika-7 ng Oktubre. Sa 16 na taon na walang Israeli sa Gaza, nagkaroon ang Hamas ng panahon para armasan ang sarili, maghukay ng lagusan, sanayin ang mandirigma at lasunin ang isipan ng mga susunod na henerasyon. Nangyari lahat iyon dahil hindi na natili ang presensya ng Israel sa Gaza. Huwag nating kalimutan na nag-ugat lahat sa kapalpakan ng Oslo. Kaya tama si Ministro Smotrich. Dapat nang tuluyang kanselahin ang Oslo. Karamihan sa pandaigdigang komunidad ay patuloy pa ring itinutulak ang Oslo, patuloy pa ring isinusulong ang tinatawag na two-state solution.
Mas naiintindihan na ng karamihan dito sa Israel. Kapag nagpapakita ka ng kahinaan o nagbibigay ng concession, Israel ang paulit-ulit na nagbabayad sa dugo ng mga Hudyo. Noong nakaraang linggo, mga kaibigan, tinalakay natin ang pag-aproba ng gabinete ng Israel sa pagbubunyag ng mga talaan ng lupa sa Judea at Samaria at ang pagtanggal ng restriction sa pagbebenta ng lupa sa mga hindi Arabo. Sa madaling sabi, pwede nang bumili ng lupa sa Judea at Samaria ang mga Hudyo at iba pang hindi Arabo. Ngayong linggo, may mas magagandang balita. Inaprubahan ng gabinete ng Israel ang muling pagsisimula ng pagrerehistro ng lupa sa buong Judea at Samaria sa unang pagkakataon mula noong Six-Day War noong 1967. Ang desisyon ay nangangahulugan ng pagrerehistro ng malalawak na lupa sa Judea at Samaria bilang pag-aari ng Estado ayon sa mga ministrong nanguna sa hakbang na ito. Ang tinutukoy ko ay sina pangalawang punong ministro at ministro ng Katarungan Yariv Levin, ministro ng Pananalapi at ministro sa Ministry ng Tanggulan na si Betzalel Smotrich at ministro ng Tanggulan Israel Katz. Ang hakbang na ito ay magbibigay linaw sa mga karapatan at binanggit nilang makakatulong ang pagrerehistro ng lupa upang wakasan ang legal na alitan at mapabilis ang pag-unlad ng lugar at infrastruktura. Pinuri ng Kilusang Regavim, isang NGO para sa pangangalaga ng pambansang lupa ng Israel, ang hakbang na ito at ipinaliwanag sa JNS ang mga epekto ng desisyon. Ayon kay Naomi Khan, Director ng International na Division ng Regavim, ang desisyon ay magbibigay linaw sa pagmamay-ari ng lupa para sa mga Arabo at Hudyo. Magkakaroon ito ng legal na bisa sa mga hangganan ng ari-arian para sa mga individual at para sa mga pampublikong pag-ari ng lupa. Ayon kay Ministro Smotrich, kapag maayos na ang pagrerehistro ng lupa, maaring magpakita ng ebidensya ang lahat at may rehistro ang pribadong lupa sa pangalan ng may-ari. Ngayon, protektado na sila hanggang 200 taon, sabi niya. Dagdag niya, lahat ay maire-record at magiging transparent tulad sa ibang bansa, kaya hanggang ngayon, magulo pa rin. Matapos ang 6 na araw na digmaan, itinigil ng Israel ang pagrerehistro ng lupang dating hawak ng Jordan. Tinukoy nila ang di mapagkakatiwalaang talaan at nais ng Israel na maiwasan ang permanenteng legal na pagbabago sa teritoryong hindi pa nila formal na isinanib. Sinabi ni Naomi Khan na ang desisyon ng gobyerno ay nagpapakita na nagbago na ang pag-iisip sa Israel tungkol sa Judea at Samaria batay sa kasalukuyang mga realidad. Ipinaliwanag ng Regavim na dahil sa kawalan ng aksyon ng Israel, nagsimulang magrehistro ng mga ilegal na lupa ang Palestinian Authority. Sa tulong ng mga banyagang gobyerno, nagrehistro ito sa Palestinian Land Registry ng mahigit 1.3 dunams o 321,000 acres. Ito ay ayon sa Regavim. Ipinaliwanag ng Regavim na dahil sa kawalan ng aksyon ng Israel, nagsimulang magrehistro ng mga ilegal na lupa ang Palestinian Authority. Sa tulong ng mga banyagang gobyerno, nagrehistro ito sa Palestinian Land Registry ng mahigit 1.3 milyong dunams o 321,000 acres ayon sa Regavim. Ano ang pinakapunto rito? Panahon na para malaman kung alin ang pribadong lupa at alin ang lupa ng Estado. Wala nang kaguluhan, wala nang agawan ng lupa. Kung iyo ang lupa, maging Hudyo ka man o Arabo, patunayan mo ito. Ang pribadong lupa ay pribado at ang lupa ng Estado ay para sa Estado. Wala nang gitna-gitna. Tulad ng sinabi ni Naomi Khan, ang kompletong pagrerehistro ng lupa ay pipigil sa ilegal na pag-aangkin ng pampublikong lupa at magwawakas sa dekada-dekadang walang katapusang legal na hamon sa mga tahanan at komunidad ng mga Hudyo. Itinayo ng may tapat na hangarin at alinsunod sa batas, at kaya napakahalaga ng pag-aprobang ito. Tulad ng inaasahan, kinondena ni UN Secretary General Antonio Guterres ang desisyon ng gobyerno ng Israel na ituloy ang pagrerehistro ng lupa sa Area C. Ayon ito sa tagapagsalita ni Guterres na nagbabala na maaring mawalan ng ari-arian ng mga Palestino at lalawak pa ang kontrol ng Israel sa lugar. Sa UN, pinapayagan ang mga Arabo sa Judea pero hindi ang mga Hudyo. Para sa UN, masama ang alamin kung kanino talaga ang lupa dahil kung malaman na may Arabong ilegal na naninirahan sa lupang hindi kanya, baka mapilitan siyang umalis. Sino bang may pakialam kung kanino ang lupa na yan? Sino bang may pakialam kung ano ang legal or illegal? Ayon sa UN, pwedeng tumira ang mga Hudyo sa New York o Paris pero hindi sa Judea. At gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, ang UN, para pigilan ang isang Hudyo na manirahan sa Judea. Ganyan ang UN pagdating sa Israel. Dito nagtatapos ang episode natin ngayong linggo sa Judaication sa JNS TV.
Ako si Josh Hastin ng JNS News. Salamat sa pagsama sa amin. Binabati ko ang mga nasa likod ng camera sa JNS TV at JNS Media Hub. Nasa board si Arnold Wagalanter. Si Yuri Svretsky ang station manager, kasama sina producer Esther Eden, Ryan Lifshitz at Zach Sickerman. Bumisita sa JNS TV para sa lahat ng kamanghamanghang nilalaman. Mag-subscribe, mag-super thanks at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits ulit next week dito sa Judication sa JNS TV.